Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang LGBTQ. Ang LGBTQIA ay nagsimula dahil matagal nang may mga taong may iba't ibang uri ng gender identity at sexual orientation. Kahit pa bago pa magkaroon ng modernong salita para dito. Noong sinaunang panahon pa lang, may mga taong hindi sumusunod sa tradisyonal na ideya ng lalaki at babae sa iba't ibang kultura tulad ng mga Babylon sa Pilipinas, Hijra sa India, at mga dokumentaryong same-sex relationship sa Greece at Rome. Makikita na bahagi na talaga ng lipunan ang mga taong may magkakaibang identidad. Hindi lang nilalantad noon dahil madalas silang husgahan o itago. Kaya't nagmukhang bago ang LGBTQIA+, kahit matagal na silang umira sa kasaysayan. Lumayag ang LGBTQIA+ na komunidad dahil patuloy na nakikipaglaban ng mga tao para sa pantay na karapatan at pagkakilala. Noong unang panahon, maraming bansa ang hindi tumatanggap ng mga taong may iba't ibang sexualidad at identidad. Kaya maraming ang nagtago o hindi nagsalita. Ngunit pagdating na ika-20 siglo, nagsimulang kumalat ang mga kilusang nagtatanggol sa karapatan ng mga lesbian, gay, bisexual at transgender. Naging malaking bahagi ang mga protesta tulad ng Stonewall Riots noong 1969 sa Estados Unidos, kung saan lumaban ang LGBTQI+ laban sa diskriminasyon. Sa paglipas ng panahon, lumakas ang boses ng komunidad at maraming tao ang naglalakas ng loob na aminin ang kanilang identidad. Si Karl Heinrich Ulrich ay isang Alemang manunulat at abogado na itinuturing na unang modernong LGBTQIA+ activist at isa sa pinakaunang lalaking hayagang umamin na siya ay attracted sa mga kapwa lalaki. Bago pa man gamitin ang salitang gay or LGBTQIA+, ay pinaglaban na niya ang karapatan ng mga taong may non-traditional sexual orientation. Noong 1860s, nagsulat siya ng mga libro kung saan ipinapaliwanag niya ang pag-ibig sa kapwa lalaki ay natural at hindi dapat inuturing na krimen. Gumamit siya ng sariling termino, urning, para ilarawan ang tulad niya na mas naa-attract sa kapwa lalaki. Ang pinaka-importanteng pangyayari ay noong 1867 nang tumayo siya sa harap ng isang politikal na pagtitipon sa German at hayagang niyang sinabi ang kanyang identidad. Ito ang itinuturing ng mga historiador bilang kauna-unang public coming out sa kasaysayan. Dahil sa kanyang tapang at pagsusulong ng pantay na karapatan, kinilala si Ulrich bilang pioneer ng modernong LGBTQIA+ movement at mahalagang bahagi ng kasaysayan ng LGBTQIA+ worldwide. Walang iisang tao ang maaaring sabihing nakadiskubre sa LGBTQIA+ dahil ang iba't ibang sexual orientation at gender identity ay matagal nang umiiral sa kasaysayan. Sa sinaunang panahon pa lamang, may mga taong may relasyon sa kapwa lalaki o babae at may mga kultura ring kumikilala sa tender gender. Tulad ng Headras sa India at Two-Spirit sa Native Americans. Pinapakita nito na ang LGBTQIA+ ay hindi imbensyon kundi natural na bahagi ng tao. Gayunpaman, may mga individual na naging mahalaga sa modernong pag-unawa sa LGBTQIA+. Isa na rito si Karl Heinrich
Ulrich, isang German thinker noong 80s na tinuring na unang LGBTQIA+ activist. Siya ang unang hayagang umamin sa kanyang identidad at pinaliwanag na ang same-sex attraction ay normal at hindi dapat parusahan. Ang LGBTQIA+ community ay patuloy na nakakaranas ng iba't ibang suliranin sa lipunan dahil sa stigma, kakulangan ng kaalaman, at diskriminasyon sa paaralan, trabaho at komunidad. Maraming LGBTQIA+ ang hindi tinatanggap o pinapahirapan dahil lamang sa kanilang sexual orientation o gender identity. Dahil dito, laganap ang bullying at pang-aabuso, lalo na sa kabataan. May mga nakakaranas ng verbal assault, cyberbullying at minsan ay physical harm. Malaking problema rin ang kakulangan ng suporta mula sa pamilya. Maraming kabataan ang natatakot na malaking problema rin ang kakulangan ng suporta mula sa pamilya. Maraming kabataan ang natatakot na mag-come out dahil baka hindi sila tanggapin o mapalayas. Ang ganitong karanasan ay nagdudulot ng mental health issues tulad ng stress, anxiety at depression. May mga kaso rin na hindi sila nabibigyan ng sapat ng proteksyon ng batas dahil sa kakulangan o kawalan ng pro-LGBTQ policies. Sa larangan ng trabaho, may mga LGBTQIA+ individuals na hindi natatanggap o hindi napopromote dahil sa bias. May issue rin sa healthcare kung saan nakakaranas sila ng paghuhusga, lalo na ang mga transgender na nangangailangan ng gender affirming care.